Masayang okasyon pa rin sa Chill Philippines, Chill Kaohsiung mula sa Kaohsiung, Taiwan ang hatid sa inyo ng Bantay OCW Foundation. Ako po si Susan K. Aktibo ang ating mga kababayan sa iba't ibang mga organisasyon na kanilang sinasalihan sa iba't ibang mga bansa. At dito po sa Taiwan, mayroong tinatawag na Bicol Association in Taiwan. Makakakwentuhan ni Joyce De Lovieres ang ating kabayang si Herbert Ibarrientos ng BAIT o Bicol Association in Taiwan, as in BAIT. Go ahead, Joyce! Welcome sa ating mga kababayan dito sa Kaohsiung, Taiwan. Nandito po ngayon ang Pilipinas Online Bantay OCW, of course, with my partner Susan K. at Joyce De Lovieres po para po sa ofnmedia.net. Makakasama po natin ngayon dito sa Kaohsiung Central Park ang isa sa mga kabayan natin na matagal na dito sa Taiwan at isa sa mga lead persons ng isang organisasyon dito sa Philippine Community in Kaohsiung. Walang iba kundi si Ginoong Herbert Ibarrientos. Hello. Kumusta po, kabayan? Kamusta, ma'am? Happy to have you here. Nice meeting you po din po. Ayan, so gaano katagal ka na dito sa Taiwan? Oh, I spent almost 11 years. Yeah. Wow! Tagal na rin ako dito nag-stay sa Taiwan as a migrant worker. Alright, so kasama ka ng isang Philippine Community Association. Ano ang pangalan ng inyong community? Yung bali ang pangalan ng aming organization is Bicol Association in Taiwan South. Yeah. Wow! At gaano po kadami yung member ng inyong asosasyon? So yung ngayon, ang member po namin ngayon is aabot na siya ng 500 plus people po na members po namin ngayon sa South. Yes. Nakakatuwa. Ano po yung, meron po bang mga projects na ginagawa itong association ng mga Bicolanos na to? And primarily, ano yung pinaka-highlight ng inyong community? Yung aming pinaka-highlight ng community namin, ito yung talaga yung pagtulong sa aming mga kapwa namin, mga kababayan, also sa aming mga kauragon. Itong mga last na nakaraan ng mga bagyo, ayan, isa yan sa mga pinakamalaking namin activities na ginawa dito sa Taiwan, yung pagtulong sa mga kapwa namin kababayan. Hindi lang sa kapwa namin Uragon, syempre at the same time sa mga kapwa din namin community dito sa Taiwan South. So pag may mga pag may mga kababayan kami na talagang nakikita namin na talagang nasalanta ng bagyo, last nung Christine, ay grabe talaga yung Christine. Almost ang daming province sa Bicol namin ang nasalanta, so talagang ni-reach out talaga namin yon. Gumawa kami ng paraan dito sa South. So at the same time, talagang nagtulong-tulong kami, hindi lang kami mga officers. Siyempre, at the same time, yung mga kapwa namin na mga group, Bicol dito sa Taiwan, is talagang ni-reach out namin para sama-sama kami ng aking effort. Yes, thank you. Yeah. So nakikita po natin yung mga kababayan natin dito sa anumang lugar sa Pilipinas o sa ibang bansa, ang puso ng pagtulong ay nandyan, lalo na sa mga kalamidad. Yes. Nagbubuklod-buklod ang ating mga kababayan para maiparating ang diwa ng pagka-Pilipino sa iba't ibang parte ng mundo. At nakakatuwa, ang inyong organisasyon ay nangunguna dito po sa Kaohsiung, Taiwan, para mas spread yung ganitong camaraderie. Because right now po, yung Manila Economic Cultural Office, one of their initiative is to build Kaohsiung as a gateway of tourism here in Taiwan. So ano yung pwedeng i-contribute ng inyong organization into boosting that particular initiative? Yun. Kumbaga sa amin, as a group organization sa amin dito sa Bicol, hindi lang siya mismong grupo lang na binuo namin dito. So kumbaga, yung mga kapwa namin na community dito sa Taiwan na nagkakaroon ng mga big event, so may mga gathering, so nakiki-cooperate kami sa kanila para mas ma-boost yung confidence, hindi lang yung mga kasamahan lang namin. Kumbaga, lahat ng mga OFW na nakikita na nagkakaroon ng magandang communication o bonding dito sa Taiwan South is talagang makikita mo na talagang hindi ka pakiramdam na nag-iisa. Yun ang kagandahan kasi doon kumbaga pag alam nila na ikaw kumbaga nasa stress side ka o stress side ka, yan, talagang andyan yung mga kapwa natin community or kami na mismong mga malalapit na kapatid dito sa Uragon mismo is talagang handang tumulong ng walang kapalit.
Oh, Yan. that's good to know. Para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, ang salitang Uragon po is a Bicolano word Yes. that means magaling. Yeah. Kapag sinabing Uragon ka talaga, matibayon at talagang mahuhusay po ang mga kasama natin na to. Yes. At nakakatuwa na talagang sinusuportahan ninyo ang initiative ng MECO at ng iba-ibang mga institusyon ng Pilipinas dito. So, once again, ano po yung pangalan ng ating organisasyon para yung mga gustong mag-Taiwan dyan, pupuntahan nila kayo? Ayan, yung sa mga gusto mag-Taiwan o sa mga nandito, sa mga nag-Taiwan, ayan, yung mga kapwa namin na OFW, na wag niyong isipin na nag-iisa kayo. So, andito lang kami, mga kapwa namin OFW, mga migrant workers. So, i-reach out nyo lang kami sa mga gusto nyong gawin. So, may mga activities kami outside and inside. Kagaya na ito, yung MECO, ayan, with the partner ng ating mga kausyong government. So, nagkaroon sila ng malawakang event. So, naimbitahan din tayo, hindi lang kami, hindi lang yung iba. So, lahat ng mga community under ng PhilCom is talagang nandito kami lahat na nabigyan ng pagkakataon para ma-express namin o maibigay namin din yung suporta namin dito sa malaking event na to. And the same time, siyempre, kumbaga, ito na rin yung time para magkaroon tayo ng unwind pagdating sa trabaho. So, mapaligid mo. So, kumbaga, stress reliever na rin natin to at the same Ayan. time. Yes. So nakakatuwa po, isa na naman pong istorya ng inspirasyon ng ating kababayan, Herbert Ibarrientos Yes. from Uragon Bicol Group. At isa po itong dapat tularan na organisasyon. Samahan po natin siya habang sinusuportahan nilang initiative ng Manila Economic and Cultural Office, ang Department of Migrant Workers, and of course, nandito po ang OFN Media, Bantay OCW, and Pilipinas Online. Lagi-laging susuportahan ng ating mga kababayan saan man sila naroroon. Joyce De Los Pierres po for OFNmedia.net. Ayan, thank you very much, Joyce De Lovieres. Sabi nga nung ating kabayang si Herbert, kahit nasa Taiwan po sila, patuloy pa rin silang tumutulong sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas, lalo na sa kanilang mga kababayang Bicol noon. Salamat po, marahay na aldaw sa Indong Gabos at mabalos sa Indong Pagtabang sa tong mga kababayan igdi sa Pilipinas. O diba, napabicol tuloy ako. Alright, sumunod naman na makakakwentuhan ng ating partner na si Christine Pagirigan, ang isang estudyante po na galing ng Cebu. At bakit nga ba naroon sa Kaohsiung sa Taiwan si Jude Antoine Lubsanay? Go ahead, Christine. Hello everyone, this is Christine Pagirigal for OFNmedia.net and we are here in Kaohsiung, Taiwan. We are going to interview Mr. Jude. Kamusta po kayo? Very good. I'm quite excited with this event and yeah, very grateful to meet other people aside from students myself. Yeah, so And where are you from sa Pilipinas? I'm from Cebu, Philippines. What do you do here, Sir Jude? So I'm studying in National Sun Yat-sen University as a PhD student and my field is in biological sciences. What was your course back in the Philippines? So when I was in college, I was in the biology program also. You really like to study, you know? Why did you choose to study here in Taiwan? Basically, I was just also invited by a professor here and I saw that, that Taiwanese education is really advanced and, I wanted to also explore other cultures like this. And, Taiwan is also very near to the Philippines, so it's very much accessible for us Filipino students. What's the difference between living here and the Philippines? Basically, what I like about Taiwan is really its very convenient transportation system. So that's what I would miss the most when I go back to the Philippines once I graduated from my study here. Yeah. But if you have an opportunity, would you like to work here in Taiwan? Yeah, because I think with my field, I would find more opportunities or job opportunities here in Taiwan and the Philippines. But I'm still also exploring my options at this point. Thank you so much. Anything na lessons, aral na natutunan mo dito while staying here in Taiwan? For me, it's really important that if you're away from your family, or you're away from the environment or the world that you know, like that you actually lived in. So it would be better if you can talk to people, you have people to rely on, people you can trust when it comes to, because there would really be times that it's hard for us to be alone here. So it would be better if you have friends, it's better if you have colleagues that you can really talk and you can really entrust with your problems or those kinds of stuff. Because, like academics or your work, it's
it's already there. I mean, it's something that you can do every day, but something that is very hard and very difficult to do is, being strong in a place that is away from your home. Okay, so do you have a message for your family back in the Philippines? So, hello family. I mean, we always keep in touch every night, but yeah, hope that I can be with them soon. About you have a message for fellow students here in Taiwan? For my fellow students, let's just keep it up. We know that life can be hard here, studying with an education that might be advanced, but can also be very challenging, especially with the language. But for my fellow students, just do what you're doing and love what you're doing. Thank you so much, Mr. Jude Luksanay. Yes. And this is Christine Pagirigan for OFNmedia.net in Kaohsiung, Taiwan. Maraming salamat, Christine Pagirigan, sa kanyang pakikipagkwentuhan kay Jude Lugsanay at sa mga tip nito sa kanyang mga kapwa Pilipino sa Kaohsiung sa Taiwan. Sabi nga niya, makipagkaibigan at makipag-usap lamang doon sa kanilang mga mapagkakatiwalaan. Maraming salamat. Sundan naman agad dyan ng pakikipagkwentuhan ni Michael V. Si Michael Valdez sa kanyang pakikipag-usap sa ating kabayan na 4 na taon nang naroroon sa Kaohsiung. Ito si Michael Valdez, andito mula sa Kaohsiung, Taiwan para sa OFNmedia.net. Makakapanayam natin ang isang kababayan natin, si Miss Angel. Taga saan kayo, Miss Angel? From Pangasinan po. Ayan, si Miss Angel ay taga Pangasinan. Gaano ka nakatagal dito sa Taiwan? Mag-4 years na po. Okay. Bakit Taiwan ang napili mo? Dito ka ba sa Kaohsiung? Opo, naka-allocate po yung pinag-applyan kong agency dito po sa Kaohsiung. So ano yung pang-araw-araw, ano yung mga hamon o mga challenges na kinakaharap mo? Unang-una po, nung dumating dito, yung homesick po. And then, yung mga problems po pag sa bahay. And then, yung mga katrabaho po. Then, yun lang naman po, yung mga mostly na nagiging problem po namin dito. So paano ka naman naka-cope up doon? Paano mo naharap yung mga hamon na yun? Parang lagi na lang pong makipag-usap sa family, then magpunta po sa church, peace of mind, magsarili muna sa park dito. Lalo naman po ang Taiwan, marami naman pong park na pag-stayhan na kukuha ka naman po ng peace of mind. Anong napansin mong pagkakaiba ng buhay sa Pilipinas sa buhay dito sa Taiwan? Marami po, lalo na po yung security, and then yung convenience dito sa Taiwan, and then yung sa healthcare po, number 1 po. Ano yung gusto mong aspeto ng pamumuhay dito sa Taiwan? Number 1 po sa akin yung na-experience ko through in health po. Kasi naka-experience po ako dito ng pagkaka-hospital na wala akong pinroblema sa pera, pinansyal, kasi po meron kaming health card na ginagamit na nakatulong po yun na hindi ko na kailangan pang sabihin sa parents ko na may gastos ako. Kasi yung company or yung health card namin dito sa Taiwan is gamit na gamit po na wala kaming, or maliit lang po yung ilalabas namin pera. Meron ka bang mensahe sa mga kapamilya mo, sa kapwa natin Pilipino? Personal message po na kung mag-a-abroad man or kung gusto nyo man pong magpunta sa Taiwan, maganda pong mag-Taiwan kasi po number 1 yung security, yung healthcare dito, and then makakapag-provide din naman po sa family. Yun po. Maraming salamat, Miss Angel, sa pagpapaunlak sa interview na ito. So isa na namang napakagandang karanasan ng kababayan natin dito sa Taiwan, tsaka yung mga experience niya, mga kwento niya dito. Muli, ito po si Michael Valdez dito sa Kaohsiung, Taiwan para sa OFNmedia.net. Thank you very much, Michael Valdez, sa kanyang pakikipagkwentuhan kay Angelica Carsa. Sabi nga niya, problema sa bahay, sa mga katrabaho, ang madalas na naiisip niya, pati na rin syempre yung pagka-homesick sa kanyang mga kapamilya o mahal sa buhay sa Pilipinas. Ayan po, unti-unti nakikilala natin ang ating mga natatagpuan dito po sa Kaohsiung sa Taiwan sa patuloy na paglilibot ng Bantay OCW team dito sa espesyal na okasyon ng Chill Philippines, Chill Kaohsiung. Hatid ng inyong Bantay OCW Foundation ang inyong Bantay OCW program. Ako po si Susan K.